Hi po, good morning, good afternoon sa lahat. Nandito na naman po ako para magbigay ng ibang kaalaman. Ito ibibigay ko sa inyo ngayon ay naiiba pero napaka effective. Kasi nung mga nakaraan, ang nabigay ko dun is about sa mga yung para babalik siya or kung may kinakalukuhan. Ang ibibigay ko ngayon sa inyo ay iba na naman. Kasi karamihan ngayon, yung ibang mga partner ay hindi nagbibigay ng mga pera or sustento. Or lalong-lalo na kung hindi man kayo nagkahiwalay pero hindi siya nagbibigay ng pera. Lalong-lalo na kung doon sa iba, doon siya gumagastos, ganon. Siyempre, sasama ang loob mo pag ganun, lalo na kinakailangan mo. So, mayroon akong tip ibibigay sa inyo. Ito ay napakaganda. Sundin lang, gawin ng tama at positive lang para magkakaroon siya ng katuparan. Ang una kong ibibigay sa inyo ay maghanap kayo or kukuha kayo ng dahon ng laurel. Ganito po, yan, dahon ng laurel. In short, dahon ng paminta. Hindi nakakaano kung ano yung dahon ng laurel, dahon ng paminta. Ayan, marami yan sa mga palengke, sa mga store. Ayan, kasi panghalo ito ng mga lulutuin. Kuha kayo nito, pagkatapos, kuha kayo ng kuko ng asawa, jowa, or kung ano ninyo, mahal ninyo sa buhay. Kuha kayo ng kuko, kunwari putulan ninyo siya ng kuko. Pagkatapos, kung mayroon na po kayo noon, isulat ninyo ang pangalan niya dito, buong pangalan niya at apelyido. And then, ang wish nyo dito sa baba na magbigay siya ng pera sa inyo, lalong-lalo na kung may mga anak kayo. Kahit sa likod, pwede ninyong sulatan siya sa gusto ninyong mangyayari sa buhay o kung anong gusto ninyong mangyayari na gagawin niya, lalong-lalo na sa pagbigay ng pera. Ngayon, pagkatapos doon, kuha kayo ng picture niya, litrato, yung kuko niya at saka yung sinulat ninyo dito, ayan, at saka itong dahon ng laurel, ilagay ninyo sa maliit na pouch. Kung ibig sabihin yung maliit na lagayan, yung ganun, or kaya wallet. Yung wallet na maliit lang. Ilagay nyo yung kuko niya, kahit marami, kahit lahat dito sa daliri na naputulan nyo or paa, basta galing sa kanya, kuko. Ihalo ninyo doon sa wallet at saka ito ilagay nyo at saka yung litrato niya. Pagkatapos nun, mag-wish ka doon, kausapin mo lang yun na magbigay siya ng pera sa inyo at tutuparin niya yung mga pinapangako niya na makonsensya siya kung magkakaroon siya ng pera ay magbibigay talaga. Kasi lalo na yung mga nagluluko, may mga kinakalukuhan, syempre more on doon ginagastos. Mas malaki ginagastos doon kaysa inyo. So yun ang anuhin mo, yun ang importante, agapan mo. So ngayon, pagkatapos noon, may nasa wallet na lahat. Kung mayroon kayong drawer, or kung may tindahan ka, tapos may lagayan ka ng pera doon, ilagay mo siya doon. Or kaya doon sa bag mo na usually ginagamit mo, kasi syempre yun ang lagayan mo ng mga personal things mo, mga wallet. Doon mo siya ihalo, yung maliit na pitaka na mayroon siyang ganito. Pero wag mong kalimutan na hindi niya mahalungkat. Huwag kalimutan na walang ibang makakakita o makakaalam. Kailangan sekreto mo yun. Kasi pag may ibang makakaalam tapos ipagsabi sa iba, wala na yun, mawala ang bisa nun. Kasi parang na ano na siya, kumbaga pasukan ng negative. So, kailangan ikaw lang. So, pinaka-effective yan. Gawin mo ng Martes or Biyernes sa first day ng Martes or Biyernes. Pagkatapos nun, hayaan mo na lang siya doon. Hayaan mo hanggang sa tingnan mo na lang ang mangyayari. Ganon. Basta tiwala lang, positive, talagang matutupad yan. So, yun lang, pero huwag awayin. Kasi pag inaaway mo, the more napapalayo ang isip niya. So, huwag awayin. Bayaan mo lang. Kusa yan siyang magbibigay, magugulat ka na lang. So, yun lang Sana makukuha ninyo gawin ng tama. I-message lang ako kung sakali may katanungan. Thank you. Bye!